12 mukha ang pinakita sa atin sa huling pahina ng latest chapter habang dinedeklara ni Vegapunk na kung sino man ang taong makakakuha ng One Piece ang siyang hahawak sa kapalaran ng buong mundo. Indikasyon na isa sa mga taong ito ay ilang hakbang na lang upang makamit ang pinakamatinding treasure na matagal na nating inaantay. Malamang ang mga taong ito rin ang magiging key players sa niluluto ngayon ni Oda na all-out war. Malinaw din na sinabi ni Vegapunk na makukonsider natin na sariling teorya niya na posibleng ang gusto ni Joy Boy na makakuha ng One Piece ay hindi mangyayari. Alam natin na si Luffy ang taong yon dahil taglay niya nga yung Devil Fruit na Sun God Nika. Pero hindi pa nga siya ang final na posibleng makakuha ng One Piece. Speaking of Luffy, sa chapter na ito ay pinakita nga sa atin kung gaano na nga ba talaga katindi ang kanyang kakayahan o kapangyarihan. Nagawa lang naman niyang pulbusin si Saint J. Garcia Saturn. Well, let's take into account din yung mga tulong na ginawa ni Bonnie sa laban na ito. Pero sa huli, pinakita nga si Luffy dito na nasa ibang level na. Ang kaso lang, alam din natin na merong fast regeneration ang 5 Elders na basically sila ay mga immortal na nga. So we can expect na mabubuhay si Saturn dito. Pero naisip ko din pabagsak nga siya sa dagat dito and curious ako kung magkakaroon ba to ng effect sa kanya knowing na sila ay mga Devil Fruit users din basically. Dahil sa pinapakita dito ni Luffy, dapat nating i-expect na mas matindi pang mga clash ang makikita natin sa pagitan ng 12 characters na ito, ang 4 Emperors. Si Buggy, alam naman natin at masasabi natin na isa sa pinakamatinding ability ni Buggy ay yung pagkakaroon ng swerte. Basically, sinuwerte lang talaga si Buggy bakit siya umabot sa punto na ito. Pangalawa na lang dyan yung pagkakaroon niya ng something na aura na dahilan kung bakit maraming sumusunod sa kanya. Remember yung sinabi ni Mihawk about kay Luffy sa Marineford War. Halos ganun nga yung meron kay Buggy ngayon. Pero ang wala ngayon kay Buggy upang magpatuloy sa kanyang hakbang patungo sa One Piece ay yung mga road poneglyphs, which is alam naman natin na si Blackbeard at Shanks ay mayroon ng mga kopya. Si Blackbeard na malamang ay nakuha yung kopya kay Law noong tinalo nila ito. Pati na rin nung pumunta sina Kuzan sa Whole Cake Island. Malamang kumuha sila ng kopya ng road poneglyphs doon. At si Shanks naman na nakita natin na nakuha nga yung mga kopya after niyang durugin ng Kid Pirates. Paano makukuha ni Buggy yung mga kopya na ito? Hindi natin alam. Malamang sa malamang dadapuan na naman niya ng swerte na para bang mismong yung mga road poneglyphs na yung lumapit sa kanya. Ang Navy na nire-represent nila Akainu at Kobe. Napaka-interesting ng bagay na ito na makita natin si Kobe sa ganitong panel. Pagpapatunay na hindi na lang talaga siya yung side character. Meron na siyang pinakamahalagang role sa istorya. Doon pa lang sa parang pinasa na nga ni Garp kay Kobe yung kanyang will ay talagang nagpatibay pa sa kanyang important role. Basically si Kobe na nga yung susunod na Garp sa new era na ito. Si Akainu naman na technically hindi natin nakikita pa na kumikilos sa ngayon dahil nga siya yung Fleet Admiral at halos nasa likod na lang siya nagtatrabaho at nagmamando sa mga Marines. Expect natin na posibleng mabagot na ito at hindi makatiis sa mga nangyayari. Lalo na ngayon na para bang unti-unti na rin siyang di natutuwa sa mga ginagawa ng 5 Elders. Hindi magtatagal sasabog nga tong bulkan na ito at siya yung magiging dahilan sa pagkawala ng halos lahat ng mga pirata sa all-out war na magaganap. Si Sabo at Dragon, meron ngang mahalagang role ang Revolutionary Army sa mga nangyayari at sa mga susunod pang mangyayari sa istorya. Nag-start na nga sila noong Reverie at hindi sila natapos mag-create ng chaos sa buong mundo ng One Piece. Yung mga operations nila na nagiging dahilan upang mag-alsa o maging rebelde yung mga tao ang isa sa pinaka-pinoproblema ng Holy Land at ng Navy ngayon. Hindi na ako magtataka kung after ng Egghead Island ay laban sa pagitan ng Navy at Revolutionary Army ang ipakita sa atin. Ito din yung magiging paghihiganti nila Dragon at ni Sabo sa ginawa nga ng Holy Land or ng mga Celestial Dragons kay Kuma. Ang Supreme Holy Knight na si Figureland Garling at si Imo Sama. Malamang sila ang nagre-represent para sa mga Celestial Dragons at alam naman natin kung gaano pinoportray ni Oda si Imo Sama bilang ang great villain ng istorya. Siya nga ang nakaupo sa empty throne kung saan basically siya yung namumuno sa buong mundo. Sila nga ang malamang kabilang sa mga huling mga kalaban nila Luffy para sa Race to One Piece. Mayroong mga theory din na nagsasabing hawak ni Imo ang huling road poneglyph. Kung magkakataon
totoo ito, kailangang harapin hindi lang sila Luffy kung hindi ng lahat ng key players sa All Out War itong si Imo Sama upang makuha nila yung huling road poneglyph. Syempre, poprotekta kay Imo Sama ay yung mga Holy Knights sa pamumuno ni Garling. Nakakapagtaka din na hindi na sinama dito yung 5 Elders. Siguro dahil nga na-introduce na din sila sa atin at kung paano kinaharap ng Straw Hat Pirates yung mga ito dito sa Egghead Island. At ang panghuli ay si Kuzan at ang anino ng hindi pa natin kilalang karakter. Alam natin na si Kuzan ay ang 10th commander ng Blackbeard Pirates, kaya nakakapagtaka na nandito siya. Pero indikasyon lang ito ng important role niya sa All Out War or sa ending ng One Piece. What if nire-represent pala niya yung sword? Habang yung isa pang karakter na wala akong ideya kung sino, meron na nga akong nababasang theory na sinasabi na hawak daw ng karakter na ito yung espada ni Roger, which is yung tinatawag na Ace. Malamang maraming theory na ang mabubuo sa kanya. Sa ngayon, wala pa akong ine-expect sa karakter na ito dahil nga di natin siya kilala. All in all, napaka-exciting na mga susunod na mangyayari. Kaya abangan natin kung ano yung kakalabasan kung sakaling magkaharap nga ang 12 karakter na ito. Only one out of these 12 will find the One Piece.